Ikatlong araw ng Misa de Gallo. Ang ating pong mass sponsor ay si Mr. and Mrs. Marcelino and Eleanor Basco and family. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura, paroko, Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ng tao'y tawagin at sa puso mo aming kamay pitisin sa pag-ibig na di mamahalin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalo mo, Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Isinbi lang siya ni Maria, direktang iyas ng Judea. At Jesus ang pangalang bigay sa kanya, aming Diyos ay nagpapatanya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, tampok sa Ebanghelyo ngayon si San Jose. Tinawag siya ng Diyos upang bigyan ng matatag na tahanan
at pangalagaan si Maria at ang sanggol. Bagamat nasaktan si Jose nang malaman ang kalagayan ng kanyang kasintahan, tinanggap din niya ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng anghel ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni na Maria at Jose na maging mga instrumento ng Diyos para sa iba sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari sa ating mga sariling buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari ng buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay payapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang turuan mo yaong hari, humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang Kanya namang inililigtas ang sinumang tumatawag
lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siya marahan at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya'y dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, amen. Mabubuhay siya marahan at sasagana mabubuhay siya marahan at sasagana Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid
itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigising ang katabi mo, sabi mo, pinagpalang umaga sa iyo. Pinagpalang umaga sa lahat ng mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ikatlong Misa de Gallo. Pakitanong ang katabi mo, nakatatlo ka na ba? Mukha namang nakatatlo pa kasi medyo marami-rami pa tayo. No? Yung mga nakadalawa pa lang, siguro tulog na sila. O yung mga nakadalawa, nagsisimula pa lang halos, habol lang po, habol. No? Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong umaga, ang aking kwento ay tungkol sa isang tatay. Meron bang mga tatay dito? Bihira tatay magsimba eh. O yan, tatay, no? Saan mga tatay? Yan, okay. Mas marami talaga nanay, ano? Isang araw, itong tatay na ito umuwi galing eskwelahan at kinuha ang report card ng anak. Aba, bago yun, no? Minsan, nanay talaga ang kumukuha ng report card eh, no? Itong tatay na ito, galit na galit nang umuwi sa kanilang bahay. Hawak ang report card ng anak. Galit na galit dahil bagsak na naman ang kanyang anak. Kaya tinawag niya ang kanyang anak at sinabi, mula ngayon, hindi ka na pwedeng manood ng TV at mag-computer. Mula ngayon, kukunin ko na ang cellphone mo. Mag-aaral kang mabuti. Nagulat ang anak. No? Walang kaabog-abog, uuwi yung tatay mo. Biglang aalisin lahat ng mga pinagkakaabalahan mo. Diba? Walang kaabog-abog, kalit ang ama. Kaya nagtanong ang anak, Tay, bakit bang init ng ulo mo? Bakit ka ba nagagalit? Ano bang nangyari? Ano bang ginawa ko? Binalikan ng ama ng tanong ang kanyang anak. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Hindi mo alam? Di ba ganyan yung mga tatay, di ba? No, tanungin mo, babalik din sa iyo yung tanong, no? Di ba?
Sa lublob ng anak, kaya nga po ako nagtatanong, hindi ko alam eh. 'Di ba? Pero syempre hindi na sumagot ang anak, 'di ba? Kundi mapapalo, no? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa ko? Sabi ng ama, hindi mo alam. Bagsak ka na naman. Kinuha kong report card mo at pumunta ako sa eskwelahan mo, bagsak ka na naman sa mga subjects mo. Bakit hindi ka tumulad sa mga kaklase mo? Bakit hindi ka tumulad kay Pedro? Ang tataas ng grado. Ganyan mga magulang di ba? Kung makapagkumpara, wagas. No? Kapag pasado ang kaklase, dapat ba pasado ka? Hello? Anong hindi? Tingnan mo itong mga to, talaga, ano? Depende pa, no? Depende, no? Kawawa naman, ano? Nakakahiya naman, no? So, maiba lang, no? Ibagsak mo. Ganun ba yun, Nay? Uy. Gising ka ba? Yung mga nanay at tatay, makapagkumpara, wagas. Well, hindi mo masisi. Bakit ganun? Pasado mga klase, ang anak, bagsak. Anong ginawa ng anak? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya, napakamot ng ulo ang anak dahil nagagalit ang ama sapagkat pasado, matataas ang grado ng kaklase, lalo na si Pedro. Sabi ng anak, Tay, unfair ka. Unfair ka na ikinukumpara mo ko sa iba. Huwag kang ganun. Huwag mo kong ikumpara sa iba. Iba ako sa iba. Sabi ng tatay, anong iba? Parehas ang pinag-aaralan nyo. Parehas kayong pumapasok araw-araw. Parehas kayong uniforme. Parehas kayong may libro. Parehas kayong merong notebook. Parehas kayong may bag. Bago pa sapatos mo. Bakit hindi ka papasa? Unfair ka, Tay. Huwag mo kong ikukumpara sa iba. Lalo na kay Pedro. Mataas ang grado nun kasi matalino ang tatay nun. Okay, nanay. Lusot. At napakamot ng ulo ang tatay. Mga magulang, huwag kumpara ng kumpara, ha? Back to you sa inyo yan. Ano? Ha? Totoo po ba na like father, like son? Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapakilala sa atin ng ating ebanghelyo ang tatay ni Jesus na si Jose, no? Foster father. No? Narinig natin ang kwento ni Jose. Pero wala tayong narinig mula sa kanya ni isang salita. Wala tayong narinig. Narinig natin yung kwento, pero walang narinig mula kay Jose. Ngunit kahit wala tayong narinig mula kay Jose, magandang pagtuunan natin ang aral na pwedeng pulutin sa nagawa ni Jose. May dalawang katangian si San Jose na ipinapakita ng Ebanghelyo. Una, si San Jose ay bukas sa plano ng Diyos. Sabihin nyo nga po, bukas sa plano ng Diyos. Nang malaman ni San Jose na nagdadalang tao si Maria bago pa sila ikasal at wala namang nangyayari sa kanila, pinlano ni San Jose na hiwalayan si Maria. Yun ang kanyang plano. Bakit ka mo? Hindi naman sa'yo. Bakit mo pakakasalan? Hello? Pag hindi sa'yo, huwag mong aasawahin. Malinaw? Nay, malinaw? O yan, pasado ka. Yan ha. Malinaw ba yon? Pag hindi sa'yo, huwag mong aasawahin. Kahit plano mo na pakasalan ang iyong asawa, pero nalaman mong nagdadalang tao na at hindi mo ginalaw, ibig sabihin, hindi na iyo.
matuwid si San Jose. Ganun ang matuwid. Pero, ang plano niya, lihim na hiwalayan si Maria. Bakit lihim? Pag nalaman ng lahat, noong panahon ni na San Jose, na ang babae ay nagdalang tao nang hindi pa kasal, anong gagawin? Babatuhin. Nung panahon yon, huwag kayo matakot. Ngayon iba no? 'Di ba? Kahit hindi kasal, nabubuntis, nakakalima. Hindi ba? Nung panahon ni San Jose, dahil matuwid siya, ayaw niya syempre masaktan si Maria kahit siya'y nasasaktan. No, ganyan ang taong matuwid. No? Di bali nang siyang masaktan, wag lang ang kanyang minamahal. No, kaya plano niya, lihim lang. Secret lang, nahihiwalayan niya si Maria. Secret lang, nalalayo na siya. Hindi na niya itutuloy ang kanyang plano. Ano yung plano niya nung una? Pakasalan. Ano yung bago niyang plano? Hiwalayan. Ngunit, dahil ipinaliwanag ng anghel kay San Jose ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, kinalimutan niya ang sariling plano at sinunod ang plano ng Diyos. Ginawa ni Jose ang plano ng Diyos. Sinunod niya. Kinalimutan niya yung kaniyang plano. Kadalasan, ang plano ng Diyos, masakit, mahirap. Yan ang palatandaan. Kaya kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa iyo na masakit, mahirap, maaring plano yan ng Diyos. Sabi ko po, maaari. No? Hindi ibig sabihin masakit, plano ng Diyos. No? Minsan naman kagagawan mo. Hello? Pagkagagawan mo, kasalanan mo, hindi yan plano ng Diyos. Kung naghiwalay kayo kasi bungangera ka, hindi yan plano ng Diyos. Kagagawan mo yan. Bumagsak ka sa exam, hindi yan plano ng Diyos. Kagagawan mo yan. Tignan mo yun. Ganun yun. Huwag lahat lagi turo sa Diyos. Pero kapag hindi mo naman ginawa, pero nangyari at masakit, plano yan ng Diyos. Bakit? Kasi dinadalisay ka ng Diyos. Pinupuro ka ng Diyos. Hindi ba? Parang gata. Nagluluto pa ba kayo ng mga ginatan? Di ba yung gata, pipigain mo. Pag pinupuro mo, pipigain mo. Ang ginto para puruhin, kailangan sumailalim sa apoy. Masakit. Parang pagpapatawad. Plano ng Diyos, ikay magpatawad. Pero bakit ang sakit para sa'yo? Kasi dinadalisay ka. Bakit? Kasi ma-pride ka. Tama. Kasi hindi ikaw yun Pero kung madali sa'yo magpatawad, bakit ang mga martir ang dali magpatawad? Kasi puro yung kanila Purong pagmamahal, walang pride. Bakit ang hirap ipasa ng exam? Kasi tamad ka. Tamad ka mag-aral, 'di ba? Pero pag mag-computer, ang galing-galing mo. Sa cellphone, ang galing-galing mo. Sana nga ganun na lang lagi sa eskwelahan, Puro na lang cellphone. Siguro lahat pasado ang mga bata. Pero ganun Pag mahirap, pag masakit, maaring plano yan ng Diyos. At si San Jose, hindi nakaligtas sa sakit. Ang sakit nun, yung asawa mo o yung mapapangasawa mo, buntis, tapos kailangan mo pa rin pakasalan. Kailangan mo pa rin ituloy ang kagustuhan ng Diyos. Si San Jose, bukas sa plano ng Diyos. Pangalawa, si San Jose, ginawa ang tama at ginawa ito agad. Sabi niyo nga po, ginawa ang tama,
Ginawa ito agad. Pagkagising pa lang ni San Jose, tinupad na niya agad ang plano ng Diyos at tinanggap si Maria bilang kanyang asawa. Ganyan, agad-agad gagawin. Huwag mo nang schedule. Ang hilig natin ganun papatawad na lang ako sa pag nagbayad na siya ng utang. 'Di ba naka-schedule tayo, 'di ba? No? Hindi na 'yun Hindi mo naman talaga pinatawad. Binayaran lang niya ang kanyang utang, no? Sinetel lang niya ang atraso niya sa iyo, no? Pag dumating ang plano ng Diyos, gawin mo na. Pag dumating ang tama sa iyo, gawin mo na. Kapag nalaman mo na mabuti ang isang bagay, gawin mo na. Tuparin mo na. Mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Ngunit ang nakakalungkot, kadalasan, nahahadlangan tayo na magawa ang mga ito dahil meron tayong sariling plano. Lagi na lang tayo ang nasusunod. Lagi na lang gusto natin ang masunod. Plano natin ang matupad. Pero kapag nabulilyaso, isisisi sa Diyos. Kapag bulilyaso, isisisi sa Diyos. Kaya tayo napapahamak ay dahil plano natin madalas ang ating ginagawa. Hindi man lang tayo manahimik. Tignan, maganda ba tong plano ko? Mabuti ba tong gagawin ko? Maganda yun ang isipin. Hindi masamang magplano, pero pag nilayan mo, maganda ba ang planong ito o mas maganda ang plano ng Diyos? Hindi nais ng Diyos na ikaw ay bumagsak at masira. Ngunit nakokontra ito kung hinahayaan mo ang sarili mo lang plano. Isa pang dahilan, kaya hindi natin nagagawa ng tama ang isang bagay ay dahil sa manana habit. No? Alam niyo po ba yon? Yung mamayana habit, no? Yung pinapagpaliban mo, pinapagpabukas mo. Kung kaya naman gawin ngayon, bakit mo pa ipagpapabukas? Kaya madalas, huli na ang lahat. Kung kailan graduation, saka gusto mo mag-aral. Hello? Kung kailan bumagsak ka na, saka sasabi mo, sige, aayusin ko na. Well, hindi pa naman huli ang lahat, pero sana ginawa mo na noon. Ba't kailangan mo pang bumagsak para matuto at gawin? Ito ang ugali na maaring tinuturo sa atin ni San Jose. Ito yung ugali na nakikita rin natin kay Jesus. Kaya nga, like Father, like Son. Si Jesus, walang ibang plano, kundi ang plano ng Diyos. At kahit anong hirap, kahit anong sakit ang pinagdaanan, hindi siya nagpatinag dahil alam niyang mabuti ang plano ng Diyos. At ginawa niya ito agad-agad. Hindi ipinagpabukas, ginawa agad-agad. Hindi ipinagpaliban. Mga kapatid, ito ang imbitasyon sa atin ngayon. Tuparin ang plano ng Diyos. Pero magandang itanong, ngayong bagong taon, anong plano mo? Hello? Nagpaplano pa ba tayo? Para malaman ng Diyos, dapat meron ka ring plano. Hindi yung bahala ka na, Lord. Hindi. Magplano ka. Magplano ka muna. At tingnan mo kung iyan ba ay plano ng Diyos. Marami tayong mga plano. At magandang tignan muna kung ito ba ay naayon sa plano ng Diyos. Si San Jose, nagplano. Hindi ba? Plano niya, una, pakasalan si Maria. Nung nalamang buntis si Maria, plano niya, hiwalayan ng tahimik si Maria. Pero sa huli,
na naig ang plano ng Diyos. Para maging maayos ang buhay, magplano. Pero alamin kung ito'y plano ng Diyos. At kung ito'y makakabuti, kung ito'y tama, maaring ito nga ang plano ng Diyos. Amen. Amen. Sabay-sabay, mga kapatid, naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuhiran niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Espiritu Santo na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Sa mga hindi makakaluhod, bilang paggalang, lagay natin ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsiupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen.
Mga paanyaya, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating kapistahan ng mahal na Birhen ng Soledad, tayo po ay magkakaroon ng takbo para kay Inang Soledad, isang fun run for a cause para sa mga gawain at proyekto ng ating simbahan na pangungunahan ng ating BEC at Parish Youth Ministry. Ito po ay gaganapin sa ika-30 ng Disyembre sa 5 ng umaga at magsisimula sa Plaza Lorenzo Ruiz. Ang ticket ng fun run ay nagkakahalaga ng 300 piso at may kasama na rin pong t-shirt. Maaari pong mabili ang ticket sa harap ng ating simbahan. Sa mga nais pong mag-alay ng parol, Christmas balls at iba pa, ay makipag-ugnayan lamang po sa harapan ng ating simbahan bago ang misa. Pagkatapos po ng misa, mayroon pong inihandang sopas at champurado ang ating parokya para po sa lahat. Ito po ay matatagpuan sa labas ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Ang ating baon na tanong na pagninilayan sa araw na ito, what is my plan? Ano ang iyong plano? Nung unang araw, ang tanong, what have I become? Naging ano ako nitong mga nakalipas na taon o araw? Kahapon, ang tanong, what do I want to be? Magkakasunod yan. Yan ang mga tanong ng pagbabago. Para sa susunod na taon, merong pagbabago. At ang tanong ngayong araw, what is my plan? Mahirap ang plano ng Diyos dahil tayo ay tinutuwid ng Diyos. Kapag mahirap, ibig sabihin, baluktot tayo. Baluktot pa ang plano ng Diyos. Yan ang hudyat. Kapag ang pinagagawa ng Diyos ay mahirap, ibig sabihin, baluktot ang ating pamamaraan. Kaya ang tanong, nababaunin, what is my plan? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.